itong pagkakataon na ito dahil may makakausap tayo from Zoom. Paano nga ba umaabot sa ganito yung dati-rati na may magandang relasyon, yung pagmamahala na nauuwi sa karahasan? Kausapin natin via Zoom si Dr. Angelo Base, isang marriage at family therapist. Good morning po, Doc Angelo, and welcome po sa Kapwa Ko, Sagot Ko. Ayan, dinig niyo na po kami, Doc? Yes, good morning po sa inyong lahat. Opo, saktong-sakto yung ating pag-uusapan dahil Valentine's Day. Kaso nakakalungkot kasi ang sad ng ating unang balita. At wait lang, as background lang din, bakit ba si Sir Angelo ang ating kinuha? Dahil meron siyang libro na ang title ay kailan ba dapat, tama ba? Kailan ba dapat maghiwalay? Parang gano'n, parang guide. Kung kailan ba dapat guide. Ayan, tamang guide sa paghiwalay. Or preserve the marriage. Kasi 'di ba usually pag nababanggit ang marriage counselor, ang gusto nila ayusin? Magkasama lang kayo. Paano ito nga, sir? Paano kung ang partner mo, long-term partner mo ay nananakit na? Is it healthy pa rin po na magstay doon sa relationship kung violente na? Pagbigyan ba or iiwan na talaga? Actually, sa lahat ng cases ng relationship, pag nagkaka-malfunction, ibig sabihin nagkakaroon sila ng stress sa isa't isa, both needs help. Hindi lang yung isang party ang nangangailangan ng tulong, both of them. So, pag merong nananakit sa dalawa, party, may problema siya. Meron siyang needs na hindi natatanggap. Kaya lumalabas yun by through violent act or aggression. And yung isa naman, kahit na meron ng warning signals or warning signs, hindi siya nagre-react. So as if parang hindi naman nababalidate. So anong kulang sa kanilang dalawa? Yung proper communication. Meron akong needs na kailangan kong matanggap pero hindi ko natatanggap. Kasi naiipon lang siya, hindi siya masabi, hindi siya mailabas. Kaya yung init yung pag naiipon na siya, lumalabas siya violently or nagiging verbal assault. And sometimes, pag hindi masabi rin, nahihiya or baka kasi it's something very private, dinadaan sa init ng ulo. Then, the other party, syempre, sasagot, lalaban, mag-defense yung sarili niya, doon nagkakaroon ng violence. Tama po ba na kapag nangyari na to isang beses, halimbawa yung pananakit, yung cheating, kung ano mga masamang gawain sa relasyon, mauulit at mauulit po ito? Yes, kasi violation yan ng trust, lalo na yung infidelity, yung betrayal, that's already a violation. Ang solusyon dyan is to keep cool. Tapos meron tayong scientific studies na magkaroon muna ng physical separation, yung 6 months cooling off period na kasama rin sa ating batas, no? Which means wala mo nang pag-uusap, wala mo nang pwede silang maghiwalay ng bahay, pero within 6 months lang ang allowed ng batas. Pero kung mapapabilis nilang maayos yung kanilang concern, hingi sila ng tulong sa isang marriage counselor and both are willing to solve their marital dispute, kahit hindi na maghintay ng 6 months. Pwedeng matapos in less than a month or 2 months. Kasi depende sa pain, ano? Kung yung pain na binigay ng other party is sobrang lalim, matagal yan bago makapag-usap, bago makapag-ayos. So, yung interval may be very crucial because pwedeng may sumingit, pwedeng may mag-comfort sa kanya, which is wrong, no? Ang dapat na nagme-mediate between the two of them is somebody professional. Kung hindi man, family member na very close to them or ninong-ninang who are knowledgeable Nagbibigay ng guidance. in this problem.
Opo, Yeah. pero sir, yun nga, sa iyong libro, tamang guide sa pakikipaghiwalay o pag-preserve ng marriage. So, kailan nyo po man nasasabi na hindi na pwedeng ayusin Ipaglaban. pa, oo, Mm-mm. na kailangan itigil na ang relasyon ng mag-partner kesa mapa-marriage man yan, kumbaga mag-asawa or kahit mag-boyfriend, girlfriend or live-in partner pa man yan, sir? Okay. Pag meron tayong minor offense and major offense no sa relationship. So yung minor offense means forgivable, Mhm. no? Forgivable. Yung bang nila like yung before reaching the betrayal period, Mm-mm. minor pa 'yon, no? Dapat naagapan na. Pero pag nandoon na sa major violation which is already infidelity or betrayal of trust, malalim na ang sugat noon. Mhm. May mga warning signs before na hindi inintindi, hindi pinalampas lang. So aabot talaga yan doon sa major offense. Kaya malalim ang sugat. Wala namang tao na may gusto talagang mabetray, ano? Mhm. Kaya pag ikaw yung victim, hindi mo naman kagad may heal yan na to forgive kagad. Ang hirap noon. Mhm. Some people na talagang sobrang nasaktan, sobrang taas nung tiwala niya sa partner niya, yun talagang pagka sinabi niyang ayaw na. Mhm. Tapos bakit sinabi- po nagiging solusyon yung paghihiwalay? Kumbaga dahil ba ito para na rin sa mental health at physical health nung mga involved at nung mga bata? Kumbaga bakit parang ano bang magandang mangyayari kung maghihiwalay ang isang magpartner? Okay. Let's consider a marriage or a relationship na walang children. Mhm. Madaling maghiwalay pag walang children, ano? Kasi they can just live separately and focus on their own lives, no? Pagka single or hindi pa kasal, wala pang children. Pero pag may children nang involved, Mahirap ibang usapan na to. Mhm. Oo, ibang usapan na yan because the children cannot cope with their situation. Samantalang silang dalawa can cope. Marami silang resources and time to heal. Pero mga bata, walang ganyan. Walang resources to cope, to heal sa pag-aaway nilang dalawa. Hindi na ng kanilang naiintindihan. Oo. kasi hindi naman tungkol sa kanila. Maraming mag-asawa at nag-aasawa, ang ginagawang tungkol sa kanila, yung marriage. Pag nag-asawa tayo, kasalman o hindi, tapos may mga involved children na, hindi na tungkol sa atin yung marriage. Kasi ang habol lang naman talaga nitong mga to ay mahalin din sila. Love to love me back and respect me back. Yun lang naman ang habol nilang dalawa eh. Mm-mm. Kaya lang, may mga anak na wala na dapat yung ganong usapin. Mhm. Kaya nga, kinukumpleto muna talaga dapat yung pagmamahal sa sarili bago pumasok sa relationship. Ganda yan, Diba? sir. Mm-mm. Kaya ang nag-aasawa talaga ay dapat 100% full charge. Tama. Parang cellphone. Mm-mm. Okay? Mm-mm. At Para kumbaga ang para priority mo magbago. kapag may anak na kayo ay yung mga anak, no? Yung well-being ng mga bata, hindi ikaw as a person. Kumbaga Oo. secondary ka na lang. Tsaka hindi ka aasa sa partner mo Oo. para punan yung mga pangangailangan. Oo. I mean, yung mga Pagkukulang, hinahanap mo sa yes. sarili mo. Kasi magkukulang, kumbaga hahanap-hanapin mo pa rin yung pagkukulang mo on yourself. Mm-mm. Tapos na ang ang part mo as a single. You have all the time in the world Tama. to take care of yourself, to love yourself before entering marriage, before entering into relationship. Malinaw yan sa Article 1 ng ating marriage definition sa family code. Pinaka first paragraph doon sa ating family code, ang sabi, marriage is a special contract. Special because yung ordinary contract, you can impose your terms and conditions. Samantalang sa special contract, hindi na pwedeng ipasok yung ating mga terms and conditions na pag nag-asawa ka ng maldita, kaya magtiis ka. Bawal na po yun. Hindi na dinadala sa marriage ang pagiging maldita. What else?
mga bisyo, bawal na siyang dalhin because hindi naman nakakatulong sa marriage ang alak, sugal, babae, sigarilyo. Mhm. Diba? Mm-mm. It does not give any benefit to the marriage. So bakit mo pa dadalhin? Kaya napakalinaw ang sinabi ng family code natin. Bawal na yan, special contract na because batas na ang magsasabi. Opo, sir. Pero Na nasa article. Pero to be honest, sir, let's be honest na ang dami sa mga Pilipino yung pinipili pong magpatawad kapag po may maling ginawa sa kanila yung kanilang mga mahal sa buhay. Is this a healthy habit po, yung pagpapatawad kapag Second sinasaktan? chance. O yan, Oo. kapag niloloko ka. Basta may children involved. Mhm. Ang Christianity will help you, will approach both of you to help you heal, Mm-mm. to focus on spirituality kasi nga yung spirituality naman talaga ang tutulong sa tao to heal, no? To understand na ito ay challenge, big challenge sa kanila na tutulong yung mga kaibigan at pamilya na Kristiyano. Pag hindi Kristiyano, nobody will come to them and offer help. Kaya sila, wala silang nakukuha tamang impormasyon, tamang counseling, tamang guidance. They will just follow what their mind is telling them. Mm-mm. And masakit nito, kung ano yung nakikita sa social media, kung ano yung culture na negative, yun ang babaunin nila. That's the problem. Kapag nag-rely sila sa sinasabi ng mundo. Opo. Sir, ano About naman po yung resolve kapag halimbawa yung kapartner mo na nananakit sa'yo or nag-cheat sa'yo, ayaw naman makipag-usap. Kumbaga hindi niya nire-recognize Oo, na may mali yung mali siya. ginagawa niya. Oo. Opo. May mga taong ganun talaga. No, ito yung mga taong Makapal mas mukha. pinipilit nila yung kanilang paniniwala Opo. about relationship. Mm-mm. Hindi humble enough to learn the marriage principles, what the law says about it, and what the author of marriage says about marriage also. Yung bang mataas ang pride eh. Opo. We met a lot of people na ganyan who was not willing. Kasi nga, when that happens, masusurprise ka, merong reserve yan. Meron na naka-reserve na next action. Paano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin, bakit ko pa aayusin to? Meron na akong bago. Ganun pala Ngayon, yun. sir, paano, kasi di ba may mga tao na, syempre pag in love ka kasi, hindi mo na identify kung ano yung red flags. Parang nabubulag ka ng love. Tapos alam mo yung tipong lahat ng tao sinasabi sa'yo, wag na yan, kasi Oo. masama yan, or red flag siya. Pero kailan ba nare-realize or paano mo matutulungan ang isa mong kaibigan Tama, oo. na bulag sa pag-ibig eh. Hindi niya talaga ma-realize na may mali doon sa ginagawa ng kanyang partner. Everything starts from knowledge. Hindi lang tayo yung mga naunang nakipagrelasyon. No? Marami nang naunang nag-asawa sa atin, andiyan ang mga scientists din to study. Bakit ba nagkakaproblema ang babae at lalaki? Pinag-aralan ang nature ng lalaki, pinag-aralan ang nature ng babae. Ang nature pala ng babae emotional, yung pagkakagawa sa kanya. So dapat alam lahat ng mga lalaki yan. Na pag emotional ang creature, hindi pwedeng sabihan ng harsh words. Hindi pwedeng sabihan ng negative words. Okay? Sa lalaki naman, pag pinag-aralan din ng babae, yung nature ng lalaki, alam niya na ang number one need ng lalaki is respeto pala. So hindi niya dapat iniinsulto yung kanyang relasyon. Hindi niya dapat sinasabihan din ng nakakainsultong salita. Yung lahat ng ginagawa ng babae, ikukonsulta niya rin sa lalaki. Bakit? Because the man requires or expects the woman to consult them doon sa mga gagawin at mga lakad nila. They cannot control that. It's natural. The man expects the woman to submit to him. The problem with that, kapag hindi rin alam ng lalaki na merong dapat love yung kanyang pagmumonitor sa babae, meron dapat love yung kanyang ginagawang pagbabantay sa babae, it will malfunction. No? Magkakaroon talaga ng stress sa relationship because hindi nagagawa yung dapat gawin. Although, nararamdaman din ng lalaki, naturally, he should take the lead in the marriage, in the family. Pag walang love, magiging diktador ang lalaki. Yun ang requirement. Gusto mo mag-lead sa family, gusto mo ikaw lagi masunod, dapat may love. Paano mo i-expression sa partner mo, sa babae?
edi ipaalam mo lahat ng ginagawa mo para ma-involve siya, maramdaman niyang isa lang kayo. Kasi the goal is really to become one. Pero Isa paano, lang kayo sir? ng iniisip, ng sinasabi, ng Opo. plans, dislikes. Ngayon kasi, sir, Yeah. di ba, ang mga household kasi nag-iiba na yung dynamics nila. Dati kasi ang lalaki automatic siya yung provider, ang babae siya naman yung naiiwan sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, ganyan. Kaso ngayon nababago po yung dynamics, ang mga babae working na rin sila, empowered na rin sila, at minsan nagiging source yun ng insecurity naman, di ba? Na sa mga lalaki, siya yung gumagawa ng gawaing bahay, or minsan sa babae din naman na bakit nasa kanya yung responsibilidad ng pagpo-provide, at nagiging dahilan din po yun ng pag-aaway. So paano po mareresolba yung mga pangangailangan na lumalabas dahil sa modern day of living natin? Okay. Please take note na every product na nagmamalfunction is because hindi nasusunod yung design. Okay? Kaya yung na-explain ko kaninang marriage definition sa family code, that is aligned to the design of marriage. Kaya pag hindi nasusunod yung design na yun, magkakaroon ng stress sa relationship. So, kung ganyan na situation na yung lalaki ang dapat mag-provide pero hindi niya nagagawa, nagiging taong bahay siya, may capable naman talaga ang babae to produce money, to produce profit, o maging leader ng organisasyon. Ang relationship nila ay dapat masunod din. Kasi sa civil code before, lalaki talaga yung sinabing provider doon. Malinaw ang usapan. Pinasok sa atin yan ng mga colonizers, no? Sila rin nag-invento niyan, pinasok nila sa Congress natin yung rule na ang lalaki ang head of the home at ang babae sa bahay lang, etc. During that time, konti lang ang problema because malinaw ang usapan. Ikaw ang magpo-provide, I will stay in the home, take care of our children. You bring home the bacon, you bring home money. So malinaw ang usapan ng panahon na yon. Pero nung pumasok yung family code, that was 1987, I think 88, yeah. Pumasok ng family code, pinantay na yung obligation. Pinasok na yung male and females will contribute to the basket, to the family basket. So, pag naging batas kasi, nagiging culture yan dahan-dahan. Okay? Nagiging culture yan. So, that stems from the principle na equal ang babae at lalaki. They can both use for the family. Pero magmamalfunction pa rin yan because may limitation yung katawan ng babae. Napapagod. Kaya, oo. Kaya ginawang provider yung lalaki ng nature because binigyan siya ng kakayahan ng matitibay na buto, Tama. malakas yung resistensya, at kumbaga nilagay sa kanya yung kapasidad to do what he needs to do, what his role as a provider. Nandoon sa kanya yun ng designer ng marriage. Kaya pag napagod na yung babae, doon na magkakaroon ng stress. Bakit parang ako na lang lagi, ako na lang lahat? Di ba? Doon na talaga magkakaroon ng ano. Because again, ang produkto hindi nasusunod ang design ay magmamalfunction in the long run. Kanina pinag-uusapan po natin yung mga lapses sa mga relationship. Pero ngayon, sir, ano naman po yung bagay na makes a relationship successful naman po? Ano po yung mga Ano ba yung kailangan? secret? Para mapahaba at maging masaya ang relationship. Okay, unang-una, pag natutunan mo ng mahalin ang sarili mo, full charge ka na, 100%. Ang next mo nang gagawin is pag-aralan yung gusto mong makarelasyon. Pag-aralan yung kanyang nature, pag-aralan yung kanyang behavior, pag-aralan yung kanyang background. Nakafocus ka na doon sa taong yun. Because kilalang kilala mo na yung sarili mo natapos ka na sa proseso ng self-love. Okay? Pag napag-aralan mo na yung gusto mong mahalin, you know how to handle him or her. Malalaman mo. Malalaman mo, hindi ko pala gagawin ito kasi magagalit siya. Hindi ko ito gagawin kasi it violates his nature. Hindi ko ito dapat sabihin because it violates him. Kilala ko siya from head to toe So yun ang pagkukulit ng mga pumapasok sa relationship. Mas kinikilala yung kanilang sarili at hindi iniintindi yung partner, hindi kinikilala yung gustong mahalin,
Kaya nag-i-expect sila, ibigay mo yung kailangan ko. Nakatutok pa rin sa kanilang sarili. Kaya ang nangyayari, may space in between. Wala nagsusupply ng need because the other party also Nakakalimutan. expects to receive her need. Nakafocus sa sarili pa rin So, yun ang ating talagang problema. Sir, Ignorance. Opo. Ignorance. Sir, ako last siguro from my part. Kasi ngayon, ang sinasabi nila, mas maganda daw na ang mga magbo-boyfriend nagli-live-in bago magpakasal Marriage. kesa yung mag-boyfriend diretso kasal. Kasi daw, pag mag-boyfriend kayo, ano pa kayo, may pretensions pa kayo, yung tipong hindi ka gagawa ng nakakahiya kasi nagpapa-good shot ka pa. Pero kasi kapag magka-live-in na daw kayo, wala nang hiya-hiya. Kumbaga, paano ka as a person talaga, paano yung naturalesa mo lalabas. Kayo, sir, would you recommend also na kung may plano, Subukan muna. munang mag-live-in kaysa ituloy nyo agad ng kasal Tapos magsisisi ka. pag nakinasal na kayo, hindi mo realize, di pala kami match sa isa't isa. Yung bed habits niya pala, hindi ko gusto. Mga ganyan. Okay, before I answer that, let me ask you a question. Sino ang laging talo sa ganyang setup? Yung babae. Sino ang laging talo? Yung babae po ba? Yung babae. Siyempre yung babae. Diba? Inanakan ng lima. Yes. Sila lalaki, anong bit-bit? Wala. Wala siya doon sa relationship. Wala. Niya, wala. Pwede siyang makakita ulit ng bago. Without any baggage na visible. No? Hindi namin binapayo yan, yung ganyang practice because laging talo ang babae. Laging talo. Ginamit lang, no? Let me use the word ginamit lang Opo. sa pangangailangan ng lalaki. Ayan. Okay, sige po. Sir Angelo, ano na lang po, pahuli na lang po. Message at paano po kayo makokontak ng ating mga taga-subaybay? Baka po kailanganin nila ang inyong serbisyo. Yes, sir. Yes, ang number ko po ay 0918-4356-873. Meron din po akong Facebook page, yung Dr. Angelo Ibase, Marriage and Family Therapist. I-like nyo lang po, masusundan nyo yung aking mga posts most of the time tungkol sa relationship. At meron din tayong mga seminar or webinar minsan na ginagawa na nalulungkot lang ako minsan, hindi sila interesado, no? Nagiging interesado lang pag nasira na yung buhay. Ay. Doon lang naghahanap. Pero the best action that we can take is to get knowledge first sa mga bagay na hindi tayo familiar, hindi natin alam. Bago natin ipaspasukin ang relationship na yan, get the good knowledge first about relationship. Dahil pinag-aralan na ito centuries ago. That even until now, yung mga writers ng mga relationship books ay isa lang din na sinasabi. Pare-parehong findings, iba-ibang explanation lang. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Angelo Base, isang marriage at family therapist. Good morning po. At Salamat happy po. Valentine's. Happy Valentine's po sa inyo. Happy Valentine's Day to all of you at sa lahat ng inyong tagapakinig. Salamat po sa Thank you pag-imbita. po.